Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong meron? Karma, gifts, fox, no? Ano to, child? Karma. Ba't may karma dito? Parang good karma kasi siya eh. Kaya may gift. Saan ang galing? Sa pag-take care ng sarili. Self-care. Mas-surprise na lang kayo dito. Kasi paparating pa lang. Kumbaga mangyayari siya. Yung gift na sinasabi ko at ang karma ay all about self-care. Good karma, self-care. Or kung di man ganon, ay sa pag-take care ng bata. Parang may reward eh. So, depende. Kung walang anak, di sa sarili to. Okay, regardless kung babae o lalaki yung nanonood. Baga kapag pinahalagaan niya yung sarili niya, ayun, may positive karma na paparating. Surprise na lang siya dito. May siya, gift sa universe. So, pag edi miracle, blessing. Ngayon, kung may anak yung tao, kasi ang dating dito sa akin, magiging hands-on siya sa batang to. Siguro dahil may sakit o dahil kailangan niya mag-improve yung anak dahil mababa grades. Kumbaga, pagtutuunan niya talaga ng pansin ngayon dahil naging mabuti siya sa anak niya. Ayun, positive karma. Ganun din sinabi ko. May miracle, blessing na magkukos ng surprise. Yun yung dating. Okay? Ito, Ice Queen. Yun, Ice Queen. Pero meron pa tayong clue. Diba? Ito. Yan, lalaki kasi nung card eh. Maganda naman na malaki, diba? Kitang-kita sa screen. Kaya lang, hindi makita tong maliit. Hindi naman sa hindi makita, pero masikip at nahirapan akong ayusin. Anyways, Ice Queen yun, no? Ano to? May cross? Pero may may garden, no? Ano to? More like ex-partner na babae. Yun, no? So, whether
reconciliation to or reconnection. Depende. Hindi naman necessarily ex-partner, pero pwede rin kasi gawa yung combination. Naisip ko cross cross. Coffin. Ano pala to? Tawag dito. Tumatuloy ulo ko na nga ba to? Cross nga. Kasi cross yun Pero kanina akala ko coffin. Kasi sa bagay, lagi namang terno yun, di ba? Yung cross at coffin. Pag sa sementeryo. Pero, isa lang yung sitwasyon. Okay. Ex-partner to or someone na naging difficult sa inyo. So, paano yung difficult na yun? Di nakaaway nyo or for some reason, di nyo na nakakausap. Pero babae na parang all of a sudden, makikita nyo somewhere or again. Kung di man ganun, na face to face, edi baka via message, call. May reconnection in general or reconciliation na maaaring mangyari sa period na to. Kumbaga, someone from the past, probably babae, regardless kung ex-partner or kung sino man to na hindi nyo na nakakausap for some reason. Ayun nga, bigla na lang yun magbabalik sa buhay nyo, bigla na lang siya mag-message, call, or makita nyo na lang unexpectedly somewhere. Tapos, dahil nga nagkita kayo unexpectedly, edi nagkaroon ng chance para magkausap. Ganun the thing. Kung ex-partner, kung interesado ang iba sa inyo sa ex-partner na babae, kasi general reading to, Jupiter Pisces, Sagittarius, ito, Judgment, Pluto, Scorpio, isa sa Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ngayon, kung dito ex-partner, edi in general na lang, whether kapatid yan, kaibigan, dating ka-workmate, ito yung zodiac sign, possible zodiac sign, Magician, Mercury, Virgo, Gemini, Aries, Taurus. Teka, isin ko lang. Oh, family. Travel. Family travel? Hindi pamilyado. Pero tingnan natin May dalawa pa. Ayan, tumalsik. Ayun. Teka, tumalsik yung ko. Nilipad kasi. Kaya lang di ko makuha. Diyos ko po. Eto. Sira ba? Pag kasi tumatalsik yung card, nasisira. Oh my God. Thankfully, hindi naman. Ano to? Family travel. Para siyang date So again, ang dating sa akin sa period na to, may chance na mag-date
yung magulang. Probably yung mga anak ay mas bata, bata pa yung mga anak. Ganun dating. Mga 10 years old and below. Kasi ang dating sa akin parang date magde-date sila. Magde-date yung magulang. Whether kayo ito or someone nakakilala nyo, pamilyado yung clue natin, pamilyado. Ay kung wala kayong pamilya, di baka pamilya nyo biologically, kaya lang applicable lang to sa anak na 10 years old and below, o kakilala nyo na lang, ganun, pamilyado 10 years old and below yung mga anak. May date sila parang planado na to. Baka magse-celebrate ng monthsary, anniversary, or kundi man ganun. Let's say walang date. Kaloka naman walang date. Walang anniversary, monthsary. Baka pupunta sila sa kaibigan nila, dadalaw, or katrabaho. May kasi, traveling. Whether kayo yung pupunta sa kanila, sa friend, katrabaho, or sila yung pupunta sa inyo. Basta ang clue natin, family. Hulog na naman. Teka lang. May something wrong sa paligid. Lagi nahuhulog yung mga cards ko. Nasira na yung Teka, 12 minutes. Baguhin na nga natin ng deck. Dito tayo sa tarot. Baliktad pala. Hindi ako nagbabasa ng baliktad Mga baliktad din ang ulo ko. Hindi ko maintindihan. Ano to? 2 of Wands, King of Wands. Ito ng coffin talaga. Ang weird kasi ng coffin dito May tao sa ibabaw ng coffin. Ito medyo maliit-liit na. Malawak-lawak ng space. Katulad kanina. Game. Suna na tayo. Ito pala mouse. Mice pala. 3 Anong ganap? 2 of Wands. Well, marami pwedeng case. Una, baka masabak sa third party situation yung lalaki. Kumbaga yung third party ay ex-partner. Ngayon, yung pangalawang scenario, regardless kung sino yung third party, or let's say medyo babaero, o baka babaero talaga, or flirty lang, kasi may iba naman na lang, flirty,
Hindi naman literal na babaero. Pero ganun, flirty. Kung may jealousy or cheating na nangyayari, mag-end na yon. Good news siya kung nangyayari na. Pero kung di pa nangyayari, di doon siya bad news. Eto. Teka. Chariot. Four of Wands. Four of Wands. Ito. Book. Family. Four of Wands. Ito lang din yun. Chariot. Four. Ano pala to? Six of Wands. Ang dating sa akin, for some reason, magiging low profile yung iba sa inyo. All of a sudden, whether kayo mismo to or kakilala nyo na magugulat na lang kayo, all of a sudden, bigla na lang siyang naging low profile. So, ano yung low profile na yun? Dati open naman siya sa ganap ng buhay niya, pinapost niya. Lahat ng nangyayari sa buhay niya sa social media. So, for some reason, bigla na lang di na siya nagpo-post. Naging private siya, ganun. Or pwede rin may ini-stalk kayo. Tapos, gulat na lang kayo, bigla na lang nag-private ng account. Ganun the thing. So, pwedeng kayo mismo to. Or kakilala nyo. Or pwedeng yung ini-stalk nyo mismo. Magugulat na lang kayo. Bigla ngang nag-private. Depende sa case. Ito. The Sun. Hierophant. Grabe yung Hierophant dito. Tumirik yung mata or nabulag. Pero, baka nakapikit. Anyways. Dito na tayo sa susunod. Naging tatlo. Dapat lang dalawa. Hierophant, the Sun. Clouds. Ano to? Crossroads. Meron. Negative, positive situation. Doon muna tayo sa negative. Applicable lang to dun sa kasal, may Hierophant .
Ang dating sa akin may clarity dito. Awareness, revelation, na maaaring mangyari. Na pwedeng mag-cause yun, yung awareness, clarity, revelation ng problem. Na pwedeng mag-lead sa separation. So, applicable lang to dun sa kasal. Case-to-case basis, ha? Lalo na kung nangyayari na, mas applicable nga to dun sa nangyayari na. Kung positive, ang tawag dito, ang positive scenario ay all about opportunity. Ano yun? Opportunity para mag-develop yung relasyon in the marriage. So, in short, may celebration na maaaring mangyari. Okay? Ang celebration ay engagement or wedding. Ngayon, let's say kasal na talaga. Or in a relationship lang yung tao. Kasi whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may difficulties na pwedeng ma-encounter sila. Difficulties, confusion, uncertainty na pwedeng mag-cause para magka-problem eh. Ngayon, kung mananatili silang matatag at nag-uusap pa rin, hindi sila maghiwalay. Ganda thing. Pag may patience, ayun, hindi sila maghiwalay. Kung wala, diretso na sa ano to. Kaya lang, sasabihin ko sana, diretso sa hiwalayan. Kaya lang, ang topic natin ay positive. Diba? So, hindi siya applicable. So, applicable lang talaga siya doon sa nag-away sila or di sila magkasundo yung in a relationship or basta. So, for some reason na yun, may problemang uusbong or baka umusbong na. May chance dito ng reconciliation. Kung single, may new opportunity kasi dito. Inisip ko ano ba yun? Reconciliation sa ex. Lalo na kung babae. Yung babae yung Taurus. Okay. Reconciliation sa ex-boyfriend. Ito clue, para hindi tayo magkalituhan. Kasi sa dami ng mga cards na nilabas ko, hindi nyo alam kung kayo ba o hindi. Yun nasa reading. Ito yung possible partner nung in a relationship or kasal. Ay, teka lang. Parang malit. Kasal na lang. Kasal. Ito yung partner niya. Possible partner. Virgo. Taurus. Taurus ulit. Specifically, Taurus. Kapwa Taurus. Yung partner. Paano kung in a relationship lang sila? Hindi kasal. Taurus ulit. Kapwa Taurus. Scorpio. Ano to? Empress. Libra. Taurus ulit. Kapwa Taurus. So, kasal in a relationship.
Ano pa ba yung naging topic natin dito? Ex-partner. Diba? Ex-boyfriend. Scorpio. Cancer. Aries. Kaya ang haba na pala ng video ko. Ano lang dapat tayo 20 minutes, mga gano'n. Haba na siya. Mag-cut na ako. So, mag-end na ako dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.